Hello mga best! Welcome back again sa aking channel. Sa inyong mga bago dyan, nice to meet you and welcome sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong patuloy na nood dyan at nag-share ng inyong mga ideas and comments. Maraming salamat sa inyong best. Shoutout sa inyong lahat. Kay Sister Ellen Fernando, sabi niya, hello Ate Sally, how are you? Wala akong pinalagpas na video na di nga lang ako nag-comment. Maraming salamat sa iyo best. Shoutout sa iyo. Sana nasa healthy, happy, and safe life kayong lahat. Kay Sister Angie A, kay Walma Juanitas, Diana Cabansag, sa inyong lahat, marami kayo best. Hindi ko na mabilang lahat. So, shoutout sa inyo, kay Sister Proud Suriganon, lahat kayo dyan, kay Sister Gina M, kumusta ka na? Bumalik na pala siya sa work niya. So, shoutout sa inyong lahat mga best. Diretso ako magbasa sa isa sa comment sa inyo, kasi ang bilis ng oras, nakadalawang video na ata. So, shoutout sa inyo. Dear Ate Sally, good day po sa inyo. Nalilito lang po kasi ako sa boyfriend ko na afam ngayon. Kasi po, feeling ko kasi hindi niya naman ako ganun kagusto. Kasi it takes 2 to 3 days mag-message. 1 year na kami ate, pero parang nalilito ako sa kanya. Paikot na lang ng sing-sing nyo ate. Salamat sa advice nyo po at ingat po kayo at magaling ka po. Maraming salamat sa iyo, best. Winter na naman dito, best. Nung nakarang araw, yesterday, nung nakarang araw, mainit. Tas ngayon, bumiglang, naglamig na naman. Kung umabot siya ng 20 degrees ng isang araw, ngayon, umabot na naman ng, 7 ata o mababa pa sa 7. Diyos ko, Lord. Kaya ang mga tao dito, hindi may iwasang ubo-ubo, gano'n. Tapos dito, bawal pag ubo-ubo ka dyan. Pa-check up ka sa doktor. Kuhanan ka agad ng, alam mo na, test tungkol sa pandemic ngayon. So, gano'n dito, best. So, ngayon, sabi mo dito, best, nalilito ka nga ngayon sa afa mo. 1 year na kayo, best. Matagal na yan. Huwag mo hayang dagdagan pa yan ng 1 year. So, sabi mo dito, nalilito ako sa afa ko ngayon eh. Kasi mag 1 year na kami. Kaso it takes 2 to 3 days bago siya mag-message. Feeling mo na ngayon hindi ka ganun kamahal. Tama ang feeling mo, best. Magmula ngayon na nagawan kita ng video, huwag mo nang pansinin yan. Minsan sa mga afam kasi, kailangan yung gumawa ng aksyon para ma-feel nyo kung interesado ba yun si afam ninyo. Damit ko talagang lumagpas, talagang dinoble ka yan. Medyo malamig ngayon. Hindi pa man na yung heater na nakichismis. So, yung afam ninyo, best, pag hindi kayo ganun kamahal, mafe-feel nyo yan, best, kasi walang masyadong time and effort yan. Sa'yo, 1 year na kayo, matagal na yan, best. Sayang yung oras mo dyan. So, minsan, kailangan nyo gumawa ng paraan na huwag nyong pansinin, huwag nyong replyan. Makikita nyo yan kung interesado yung si afam sa inyo, best. Kasi hahabulin kayo yan. Gagawa yan ng ibang paraan na maipakita sa inyo na mahalaga kayo. Ma-realize nila yan. Na, hala, gusto ko pala yung babaeng yun. Kailangan ko siya. Kasi pag lagi kayo may time and effort, nauumay na yan eh. Nairita na yan, kaya hindi masyadong magpakita ng feeling sa inyo. Or, baka may ibang kausap yan na mas okay sa inyo. Or, baka hindi pa yan handa sa serious relationship. Lalo na malayo kayo sa isa't isa. So, posibleng ganon. So, itong afa mo ngayon, best, sabi mo, naguguluhan ka na eh. Huwag mo nang guluhin sarili mo, best. Ang daming afa na matino. Maghanap ka ng iba. Kung afa mo, kung seryoso yan sa'yo, hahanapin ka niyan. Kung halimbawa, huwag mo nang pansinin yan, maghanap ka na ng iba, mag-enjoy ka sa iba, at malay mo, matagpuan mo yung bago. Actually, nung time ko na, bago ko na-meet ang mister ko, marami din akong nakilala, best, pero walang masyadong pasaway sa buhay ko, kasi hindi ang makalapit sa akin. Marami din na nakausap ko na medyo matagal-tagal na walang plano, pero hindi ako nagseryoso talaga sa mga ganun. Hindi ako nag-focus doon. Ayaw kong magseryoso sa taong walang plano. So, kinausap ko lang kung matino naman. So, itong afam na nakausap ko, talagang daming plano. Maraming beses ko na nakwento sa inyo. Chismosa talaga ako. Sabi ko sa afam na, nung nakausap ko, ganun ka ako. Sa profile ko mismo, sinabi ko yung mga ayaw at gusto ko. At sabi nung afam na gustuhan niya yung profile ko at gusto niya akong makasama habang buhay. May ganun factor talaga. At ano bang gusto mo? Ilang, pakita yung bahay, mga picture ng bahay niya. At nakita ko talagang lolo, ganun. So, yung kwarto niya, sabi niya, makapal talaga yung higaan at makapal yung mga kumot kasi ang lamig. Obvious naman malamig kasi
winter, nag-i-snow. So, malamig talaga. So, kapal ng mga kumot niya. Ang ganda ng bahay niya. Ang laki ng bahay niya. Ang laki ng ano niya. Yung parang playground sa labas niya. Ang ganda. Yung mga garden. Ganong factor. Hindi naman ako naniwala dyan eh. Good luck. Congrats. Para sa isip ko, congrats. You have a house like that. So, para sa akin, lunokin mo lahat yan pag ganun factor. Pag hindi ka naman seryoso sa ako, nang pakialaman ang bahay mo dyan. So, ang lolo mo, daming plano, te. So, nakailang buwan na, nakadalawang buwan na, ganun factor. Talagang ano. Pero okay naman siya, hindi naman siya bastos. So, tuloy-tuloy pa rin maganda ang plano, te. Daming pa, habang tumatagal, nagplano ng mga business. Ano daw magandang negosyo. Tapos nag-ano pa siya, parang kumbaga nag-propose ng, hindi nag-propose ng pagkasal, kundi nag-propose ng ganitong business. Ganitong gawin natin, gagawa tayo ng fabric dyan. Kumbaga, fabric na damit. So, pabrika na ganito ang i-produce niya in one day dahil sa mga high-tech na machine na pinagplan. Akala mo, totoo talaga eh. Sabi ko sa Rico, go, 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 make your plan. Para sa isip ko, ganun, ay, okay. So, ganun ang lolo mo, ang ganda ng plano, ganito daw ang business, ganun. Tapos mag-hire tayo ng maraming people, mga tao dyan, lalo naman kamag-anak mo ng trabaho. Sabi ko, go, go, go. So, ganung factor, marami ang kamag-anak dyan, malaking pamilya ko. So, bigyan daw ng trabaho lahat. At patayo kami ng malaking bahay, at kailangan may swimming pool, nakaplano, magaling sa imagination yun ah. So, sabi ko, panalo sa imagination to. Kung may contest, panalo to. So, tuloy-tuloy lang ang lolo nyo. Naka-3 buwan ang usap-usap ang lolo nyo. Ganun pa rin. Tapos, excited din siya makita ang pamilya ko. Pamilya ko, hindi siya type. Ganun. So, sabi nung, para sa akin, kinakausap ko lang may tao. Okay, go, go, go. Siyempre, hanap ko ng matinong tao. So, ang plano ng lolo nyo, tapos sabi ng kapatid ko, ano ba yun? Feeling ko, hindi mo seryoso yung afam mo. Mukhang daming putak. Na-feel ko nga yun. So, inayaan ko lang. So, hindi naman ako nag-communicate sa kanya. Siya lang laging nauna. Tapos, ganung factor, sinasakyan ko lang. So, sabi ko, I really need a man who's serious with me, who loves me, no one else. So, alam niyo yun. So, ang lolo mo, busog sa salitang gano'n. Ganun factor talaga. So, tas ang lolo nyo, habang wala namang ni pisong pinadala, te. Na kahit sabihin mo, okay, honey. So, alam niya, at pag Saturday, Sunday, kasama ko yung mga pamangkin ko, lumalabas kami, tinitreat ko yung, mas focus ako sa family ko. Kasi kahit nag-office ako, pwede akong mag-outing, ganun kasamang kasama sa trabaho, pwede kang punta ng Batangas kung saan-saan, pero hindi ako ganoon. Nandun ako sa mga pamangkin ko, sa mga kapatid ko, tinitreat ko sila sa, pupunta kami ng malls or hypermarket, whatever, at tas maglaro kami, punta ng park, ganun ang ginagawa ko. So, tinitreat ko yung pamilya ko. Nakikita niyo yun, kasi nag-video call din siya. Tas minsan, pag nasa hypermarket pa, ganun, nakita niya, nag-grocery kami. Okay, go, go, go. Wala man lang sinabi, okay, bilan mo yung pamangkin mo. Nag-iyakan yung ibang pamangkin doon. Bigyan mo ng pamangkin mo na kahit pambili ng ganyan. Wala man lang, te. Tapos ang sinasabi niya, ang dami niyang pera. Ganun, ang trabaho doon niya. Siya ang pinaka-head sa lahat ng mga engineers. Ganun factor. So, ang dami, puta ka dyan, lolo ka. Tapos biglang, siya, hindi nag-message ng 2 days. So, umabot ata kami ng 3 months na talking ganon. Pero, medyo focus ako sa kanyang konti. Pero, naghanap ako ng iba kasi ayoko ng puro putak. Kasi nakita ko sa kanya na puro putak lang talaga siya. So, hindi ako nakafocus sa kanya na ma-inlove ako. So, sinabi niya, hello, afam ka, walang pake. Naghanap pa rin ako. Dahil feel ko hindi siya ang pumasa sa gusto ko. Dahil wala pa namang matinong nakausap. So, binigyan ko lang siya ng chance. Kasi, hindi naman siya bastos. So, tuloy-tuloy pa rin. Parang sinakyan ko lang. Nawala ng 2 to 3 days. Sabi ko, hello, hindi ko naman siya ganun ka gusto. So, why wasting? Bakit ako makatunganga na mag-antay sa kanya kailan siya mag-message? Wala kang kilala kasi sabi niya matanda na daw siya. Matanda naman talagang lolo. At wala daw siyang anak. So, wala siyang maipakita sa akin. So, pamilya niya, matagal na niya hindi na-communicate. So, parang he live alone. Ganong factor ang lolo niyo. So, wala akong makakausap sa family o friends niya. So, wala akong kausap ganon. Sabi ko, bakit naman magtaga sa kanya? So, nawala lang siya ng tatlong araw ba yun? O 2 araw siguro, walang communication. So, sabi ko, bakit naman ako makatunganga sa kanya mag-antay? Nag-message lang ako sa kanya, I hope that you're doing okay. And, good luck to you. Take care of yourself. And God bless you. Ganun factor yung sinasabi ng lola nyo. So, if we're not meant to be, we're not meant to be. Ganun ang sabi ko. Tapos naghanap ako ba? Sabi ko, Lord, please guide me, Lord. Alam ni Lord ang anong gusto ko. Kasi sinabi ko sa Diyos kung anong gusto kong lalaki. So sabi ko, Lord, you know what I want. So maghanap ako, Lord. Maghanap ako ng iba.
Yun nga kasi biglang umano ako noon eh. Parang umayaw na sana akong makipag-chat kasi matagal na akong nag-chat best. Pero hindi naman talaga as in focus. Talagang matagal na akong nag-search online. Wala pa akong natagpuan na pumasok talaga sa gusto ko. So, nag-stop akong yung 3 days ata na yon, hindi ako nag-online, hindi ako nag-sumali sa mga dating site, hindi ako nag-open ng mga dating site. Sabi ko, Lord, ikaw nang bahala. Lord, parang gusto mo na magpahinga maghanap. Kasi ginawa ko na lahat, parang wala pa rin. So, nag-Facebook ako noon. Parang may kausap ang mga kaibigan ko. Siyempre, pamilya mo, kausap sa Facebook. Biglang nag-pop up nga yung dating site na last na sinalihan ko. Na doon yung AFAM din na hindi nag-message ng ilang araw. So, minsan, tandaan niyo best, minsan may mga AFAM gumagawa ng bagay para to let you escape the situation. Para maghanap kayo at matagpuan niyo yung tamang AFAM. Kasi ganun ang nangyari. So, nag-pop up yung dating site. So, sabi ko, wala, ba't siya nag-pop up dito? Pag-click ko, diretso ako sa profile ko. Walang kahasol-hasol. So, sabi ko, Lord, baka nandito pa rin ako. So, try ko nga maghanap ulit. Kasi 30s na ako noon, 31 na ako noon. Sabi ko, maghanap ako ng 35 to 50. O 35 to 50 yun. Yan ang sinerge ko. So, talagang nag-pop up yung mga name. At isa sa pangalan yung name ng mister ko. Yun na. So, sabi ko yung 3 days na yon na nawala si AFAM, yun pala yung ways para matagpuan ko ang mister ko. So, kayo dyan, kung meron kayong mga AFAM na medyo pasaway, gumagawa ng mga bagay na hindi nyo gusto, it's time for you to move out, to escape that situation, and find somebody else. Kasi baka nag-antay na yung AFAM para sa you best. Baka yung perfect AFAM mo is ready na siya para matagpuan mo. Hanapin mo lang. Ganun lang yung ka-simple best. At yun, natagpuan ko yung mister ko. At wala na akong time sa mga lalaking pumuputak-putak dyan. At ganun din yung mister ko. So, maghanap kayo best ng matinong AFAM na pumasa sa gusto ninyo. Itong sabi mo, nagugulan ako, mabot ng 2 to 3 days bago mag-message. Pero 1 year na kami. Pero dahil sa pandemic, naintindihan ko yung 1 year na yan. Pero dapat nag-level up yan. Kung seryoso yan sa best, kung nawala man siya ng 2 to 3 days, magsabi yan kung anong dahilan. Or, dapat may pamilya siyang kilala mo or kaibigan para ma-ask mo kung anong nangyari. Ganun yun. So, good luck sa best. Mahalin mo ang sarili mo at maghanap ka ng iba na matagpuan mo na talagang nasa kanya yung ugaling hanap mo. Kasi yung naganap ako ng iba, ako pang nauna sa mister ko. So, hindi masamang nauna, best. Wala tayo sa pakipot-kipot factor, yung mga ganong factor tayo dyan, kipot-kipot. Kung gusto mo naman yung AFAM, diretsuin mo na yan. Gusto yung mga AFAM, ako, sa mga ganong factor talaga. Prangkahan na to eh. Hello, ganong factor. So, kung feeling mo na gustuhan mo yung AFAM mo dyan, I hope you don't mind. I like you the way you are. I love the way you are. So, mag-ganong factor lang talagang lola nyo. Pero talagang hugot, talagang tagus puso yan eh. Talagang yung AFAM yung tulog-tulog, magising yan. Ay, she also likes me. I like her. Mag-ganong factor kasi mga AFAM mostly prangkahan ang gusto nila. Kung gusto mo yung AFAM mo, sabihin mo na yung best. And if you don't mind, I like you the way you are. I love the way you are. I want to know what you feel for me. And para pag sabi niya, if you don't feel the same, then we're not meant to be. Good luck to your search. Ganun lang kasimple yung best. Parang hampas yung sa kanya best. Gising siya kagad. At ikaw din alam mo kagad anong gagawin mo. Kung dapat magsayangan ng oras mo sa taong wala namang hindi naman karapat dapat. So, ganun lang yung kasimple best. Para malaman nyo kaagad kung seryoso ba yung AFAM nyo. Kung sabi mo yung AFAM ko, medyo matagal na kami, hindi naman nagsabi ng naramdaman niya. Hindi ko alam baka hindi yan ganun kaseryoso sa'yo. O baka kailangan mo lang unahan. O baka sumobra na yung time and effort mo sa kanya. Wala na siyang space sa'yo. Parang nasasakal na. Nauma yung AFAM sa ganyan. Minsan hindi yan maglabas ng damdamin sa inyong totoo dahil alam nilang nandyan naman kayo nauunan naman kayo palagi. Ganun, nakakaumay na. So, mahalin nyo sarili nyo best. So, maraming salamat sa pag-share mo best. Magmula ngayon, maghanap ka ng iba. Makakatagpo ka ng matinong AFAM. Ang dami kayong matinong AFAM best. Madaming matino dyan. Maghanap ka. Kaya magbasa mo na ng comments and maraming salamat sa pag-share mo best. Ganon. Kay Hilda Lapis, thank you very much sa Ate Sally sa very good advice. God bless you. Maraming salamat sa iyo best. Ang bilis ng oras talaga. Kay Sister Neka Channel, nice video. Salamat sa iyo best. Kay Marian Raytana, break mo na yan, girl. Yung AFAM na nakipag-something pa rin sa ex. Naku, mahirap yan. Shoutout kay Sister Janela, kay Clian. Shoutout sa iyo, best. Ang bilis ng oras talaga. Kay Isni Lucky, ay hindi yan seryoso, girl. Iwanan mo na yan. Hanap ka ng iba. Yung AFAM na nakipag-something. Naku. Kay Sister Diana Cabanza, good day si Sally para sa sender. Naku, basura mo na yan, best. Isip-isip ka din pag may time.
Ganyan ba gusto mo sa AFAM? Hanap ka ng iba. Love yourself. Pray ka kay God and keep safe po. Salamat sa iyo, Sister Diana Kabansag. Gano'n naman talaga ang dapat yung gawin, best. Mahalin yung sarili nyo. Yung AFAM na hindi kayo gusto, nako. But the feeling is mutual. Ganun factor yung sipon-sipon ng lola nyo. So, ingat kayo palagi dyan. Ay, basahin natin kay Sister Angie A. Sister Angie A, shoutout sa iyo. Good day, si Sally. Salamat sa medyo magaling ka na. Medyo pungot-pungot, tapos Bisaya ba? Medyo barado ang ilong. Sabi ng doktor, linisin mo lang yung salt water. Yung parang asin na may, tubig, medyo malagam-gam na tubig na may asin. So, yun ang i-spray mo sa ilong. Meron naman ditong tinda, marami nga ako dyan nabili. Yun ang i-spray mo lang dito. Kaya daw barado ang ilong kasi may mga nakabara dito. So, dapat sprayhan mo lang yun. Hindi nga binigyan ng gamot. Ganun lang daw ang gagawin lagi. Kasi dito sa Lagubes, parang lumamig na naman. Tapos uminit. Pag na-feel ng dito, doon sa taas na hindi pa naman dapat umanda yung heater. So, hindi pa yan. Minsan na late siya. So, minsan kailangan pindutin yung Kay Sister Angie, tama ka sa advice mo. Ganyan ang AFAM ko ngayon. At thank you dahil sinunod ko ang payo mo sa akin doon sa last video mo sa akin. Masungit man ako at may mataas na standard, laking salamat ko dahil ang natagpuan kong AFAM. Very understanding at mapagmahal. Kagaya ng sinabi niya, we need to accept each other so that our relationship will be going better and stronger. Madami akong mabuting natutunan sa AFAM ko si Sally. At dahil nagiging maunawain na ako, kaya ang relasyon namin ay feel ko na everyday lalong nagle-level up. Kung dati puro ako selos at hinala, ngayon ay hindi na. Natutunan ko na ang tamang solusyon dahil din sa mga payo mo si Sally. At maraming salamat sa iyo. Ang AFAM ko ngayon, para talagang asawa na ang turi sa akin. Lahat sinasabi niya na ang nagaganap sa buhay niya araw-araw. Masaya, malungkot, maganda, pangit, nakakatakot at hindi. Na maaring mangyari sa amin, pinag-uusapan namin ang mga bagay na yan. Kasi nga sabi niya, dati, people change, time change, kaya dapat hindi daw mawala ang focus namin sa isa't isa. Kapag hindi maganda ang pakiramdam niya, kapag sumubra ang time of work niya, dahil kailangan, lahat sasabihin niya yan sa akin para daw hindi ako mag-alala, maski hindi ko naman hinihiling na gawin niya yan sa akin. Kasi nga si Sally, lahat on time lagi ang mga message niya sa akin, maski naka-off ang Skype ko, dahil nga yan ang nahanap kong solusyon para maiwasan ko na ang mag-isip ng hindi maganda. At very effective naman. Tama kasi Sally, hanggat hindi mo pa asawa si AFAM, give him space and time for himself. Diyan mo makikita na lalo siyang maghahabol sa'yo. Kung talagang mahalaga ka sa kanya at mahal ka, ramdam na ramdam ko yan ngayon. Ngayon mga best sa AFAM ko at ramdam na ramdam ko yan ngayon mga best sa AFAM ko. At sana matutunan nyo rin gawin sa mga AFAM nyo. Sabi nga ni AFAM ko, si Sally, thank you so much my love. You're so much understanding and always being there for me when I needed you. It's true that trust, respect, time, and effort, love, care, and constant communication is the key to a good relationship. Sana lang si Sally, siya na talaga ang AFAM na para sa akin. Kasi sabi niya, don't ever think, my love, that I'm going to leave you because I will not ever do that to you because I love you so much and we're going to marry someday. Hay, naku, si Sally. Nakakataba ng puso pero ganun pa man, wala akong magawa kundi sakyan lang ang mga agos ng buhay. Basta ako lang lagi lang pray at hiling ng gabay kay Lord. At kung kami, maging kami in the near future. Thank you again si Sally. And as usual, napahaba na naman ang comment ko. Di ko lang kasi maipigilan ni share ang ganap ng relationship ko. Good luck and more power to God bless. Salamat sa iyo, Sister Angie A. At sa mga nag-message sa iyo, Sister Diana Kabansag. Salamat and good luck din kay Sister Dariana. Salamat kay Sister Angie A. Sa talagang makulay ang buhay ni Sister Angie A ngayon at in love yan siya. Kasi nga si Sister Angie A talagang naghahanap din yan dati, nabigo din niya na maraming beses pero hindi siya nag-give up. At marami din akong advice na sinunod niya kaya lalong tumibay ang relasyon nila ng future husband niya. Talaga, I'm happy for you, Sister Angie A, and sana kayo na nga talaga. Enjoy nyo lang. Just be who you are and ituloy nyo lang yung mga ginagawa nyo na nagustuhan nyo sa isa't isa. Ganun lang yun.
So, kaya marami akong nasabi sa inyo kasi ganyan ang ginawa ko ganyan ang ginawa namin ng Mr. ko kung bakit kami nagtagumpay sa LDR. Ganun yun. Kay Diana Camansago, Daisy Sally, para sa sender, prangkahin mo yung afa mo best. Tanungin mo yung mga dapat mong malaman para alam mo kung anong gagawin mo. Pray ka lang kay God sis. Hanap ka ng iba. Huwag kang makaksay ng time sa pasaway na afam. Keep safe po. Maraming salamat sa iyo, Sister Angie. Kay Sister Marjorie. Salamat po sa advice mo din po, ma'am. Ganun. Salamat sa inyong lahat mga best. Take care and stay safe sa inyo. Good luck.